Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napapasabi sa isip ang ating bida na sa lugar na iyon sa palasyo ng Northern Sea Ice Palace, ay ang vibration na kanyang nararamdaman ay mas malakas, kaya naman sa tingin niya na ang tunay na ulo ng Dragon Turtle ay nasa ilalim nito. Dahil dito ay agad naman niyang tinanong ang nanomachine na kung gaano na lamang ba kadami ang kanyang natitirang true energy, na agad naman na ipinakita nito at sinabi na ang natitira na lamang nitong charge energy ay nasa 154%. Dahil dito ay napasabi si Qian Yuwu na hindi na sapat ang natitirang ito dahil kahit na gamitin pa nito ang lahat ng kanyang natitirang lakas ngayon, ay hindi na ito kasing lakas ng huli niyang pag-atakeng ginawa. At mukhang hindi na niya magagawa ang maabot ang kung saan ang kinaroroonan ng tunay na katawan ng Dragon Turtle, kaya naman ay kinakailangan niya ng madami pang enerhiya. Sa kabilang banda naman ay galit na napapasabi ang Moyong clan leader sa mga kasamahan nito na bitawan nila siya dahil sa papaslangan niya ang halimaw na ito dahil sa ginawa niyang pagpaslang sa pinuno ng Huangbo clan. Ngunit pinakalma lamang siya ng iba pa at sinabi na huwag na nitong pilitin pa ang kanyang sarili na gumawa ng kung ano paman, agad naman na nilapitan ng mga kasamahan ng napaslang na pinuno ang katawan nito at napasabi na ganon-ganon lamang ay nagawa na nitong paslangin ito. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng mga miyembro ng Northern Sea Ice Palace, ay naiinis na ang tumatayong Palace Master sa halimaw na nasa kanyang harapan. Dahil sa kahit anong pilit nilang paslangin ito ay paulit-ulit lamang itong nagre-regenerate, kaya naman ay habang pinagmamasdan nila ang halimaw, ay napapatanong naman ang iba pa na kung sa papaano naman nila magagawang mapaslang ang bagay na ito. Nang bigla naman na may kung sino ang nagbigay ng pag-atake sa ulo ng halimaw na nasa kanilang harapan, upang ang lahat ng tatlong ulo ng Dragon Turtle na nakalitaw ay magawang mapalingon dito. Matapos ay sininyesan naman ito ng ating bida upang sabay-sabay na sumugod sa kanya ang mga ito. Sa nakitang iyon naman ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, ay napapatanong siya na kung ito ba ay ang demonic cult leader, at kung ano naman ang ginagawa nito ngayon. Nang bigla naman na nag-ipon ng malakas na pag-atake ang isa nitong ulo, at hindi din nagtagal ay agad na pinakawalan sa ating bida, upang maglabas ang nanomachine ng babala kay Qian Yuwu na ang binabalak nito ay hindi niya nirerekomenda. Matapos ay sinundan din ito ng ikalawa pang ulo ng Dragon Turtle, kaya naman ay binalaan ng nanomachine ang ating bida at sinabi na masyadong madaming variable ang gumagana sa paligid, at ang gagawing pagkilos nito ay ilalagay sa malubhang panganib ang kanyang katawan, na hindi naman pinansin ni Qian Yuwu at mayabang na sinabi na wala lamang ito. Nang bigla naman na nagpakawala din ng malakas na pag-atake ang ikatlong ulo ng Dragon Turtle, upang sabihan ang ating bida ng nanomachine na inirerekomenda nitong umalis na ito sa kanyang kinaroroonan kung saan patungo ang mga sabay-sabay na pag-atake ng mga ulo ng Dragon Turtle, ngunit hindi naman ito pinansin pa ng ating bida at naghanda na lamang upang i-absorb ang lahat ng mga paparating na atake ng mga ulo ng Dragon Turtle sa kanya. Kaya naman matapos ng ilang sandali ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa buong lugar, dahil sa matagumpay ng tumama ang sabayang pag-atake ng tatlong ulo ng Dragon Turtle sa mismong kinaroroonan ni Qian Yuwu. Kaya naman dahil sa nangyayari ay napadepensa naman ang lahat, dahil sa labis na lakas nito ay halos matuno na ang mga bagay na tinatamaan ng mga sabayang pag-atake ng mga ulo ng halimaw. Sa nangyari ay napasabi naman ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace na labis na malakas ang pinakawalang pag-atake ng mga ito, at bakit naman kaya hindi nagawang makaalis sa kalagayan niyang iyon ng pinuno ng demonic cult. Matapos naman na mas lakasan ng mga ulo ng halimaw ang ginagawa nilang pag-atake sa ating bida, ay napasabi naman ito sa nanomachine na nagawa na niyang makuha ang kanyang kinakailangang lakas. Kaya naman ay matapos ng kaunting panahon na paghahanda, ay agad naman siyang nagpakawala ng kontra-atake ng sabay-sabay sa bawat ulo ng halimaw na umaatake sa kanya, na matagumpay naman na tumama sa unang ulo nito, sa ikalawa, at ganoon na din sa ikatlo. Habang pinagmamasdan naman ng General Strategist ng Murem Alliance na si Jagal ang mga nangyayari, ay hindi naman ito makapaniwala. Dahil sa talagang nagawa nitong mapinsala ang bawat ulo ng Dragon Turtle, at bukod pa doon ay nang sabay-sabay.
Agad naman na napatayo ang pinuno ng Moyong clan dahil sa mga nakita niya. Kaya naman ay sa isip nito ay nagtataka siyang napapatanong na kung bakit buhay pa din ang Demon Lord matapos na saluhin ang pag-atake ng mga ito, at bukod pa doon ay nagawa din itong matanggalan ng mga ulo ang tatlong halimaw na ito ng sabay-sabay, at labis na hindi kapanipaniwala ito, kaya naman ay habang pinagmamasdan nito ang ating bida, ay hindi ito makapaniwalang napapatanong na kung talaga ba na isa pa ding tao ang demonic cult leader na si Qian Yuwon. Naiiyak naman sa tuwa si Heobong habang napapasabi na alam niya na magagawa iyon ng ating bida, ngunit may hindi naman na magandang nakikita ang kasama nito na sa Chok Taegum, dahil sa ang kanilang Demon Lord ay mukhang hindi nasa maayos na kalagayan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay habang napapasuka ito ng dugo ay sinabihan siya ng system ng nanomachine na ang kanyang energy charge ay umabot na sa 1,200% at dahil sa lagpas na ito sa limit ng katawan ng ating bida ay nasa labis na itong panganib sa pagkakataong ito. Ngunit sinabihan lamang ni Qian Yuwon ang nanomachine na kumapit pa ito ng kaunting oras pa. Sa ibaba naman ay sinang-ayunan ni Heobong ang sinabi ng kanyang kasama dahil sa ang Black Flames nito ay mas lumakas pa, ngunit ang kanilang Demon Lord ay mukhang nasa labis na ng kanyang hangganan. Nang bigla naman itong napahinto nang tawagin siya ng ating bida gamit ang sound telepathy. Matapos ay sinabihan siya nito na ang lightning attack ng Dragon Turtle ay mahina laban sa apoy at init. Kaya naman ay kung sakaling may kung anong mangyari ay siya na ang baalang magprotekta sa kanilang mga kasama sa demonic cult. Sa nangyari ay napatanong naman ito sa ating bida na kung bakit siya, at kung ano ang ibig nitong sabihin na kung may anong mangyari na kahit na ano, ngunit hindi naman siya sinagot ng ating bida at sinabihan na lamang, na naniniwala ito sa kakayahan niya, kaya naman dahil dito ay napapikit na lamang si Heobong, at buong loob na sinang-ayunan ang banibilin sa kanya ng ating bida at sinabi na makakaasa ito sa kanya. Matapos naman na magbigay ni Qian Yuwon ng habilin sa mga kasamahan nito, ay napasabi siya na kung ganun ay mag-uumpisa na siya, kaya naman ay agad nitong kinuha ang lahat ng mga sandata na nasa baba gamit ang kanyang teknik na void capture. At nang magawa na niyang maiangat ang lahat ng mga ito, ay ipinuwestong naman niya ang mga sandata sa iisang direksyon lamang, matapos ay napasabi ito na ibabalik nito ng mas malakas ang kung ano ang ibinigay ng halimaw sa kanya kanina. Namamangha naman sa nakikita niyang ito ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace at napapasabi na kung ito ba talaga ang isang pinuno ng demonic cult. Maging ang kanyang first elder ay napasabi din na hindi siya makapaniwala dahil sa nagawa nitong punuin ng kanyang true energy ang buong paligid. Nang bigla naman na napatanong ang pinuno ng Moyong clan na kung ano naman kaya ang ginagawa nito. At mukha yatang binabalak niyang paslangin silang lahat ng nandito habang nahihirapan pa at pagod na pagod mula sa paglaban sa Dragon Turtle. Ngunit hindi naman siya sinang-ayunan ng General Strategist at sinabihan ang pinuno na kung nakalimutan na ba nito na ang Dragon Turtle ay hindi papatay dahil sa mayroon pang ikaapat na ulo nito ang hindi pa nagpapakita, kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang ang pinuno na kung ganun ay iyon ang balak niyang atakihin. Sa itaas naman ng kinaroroonan ng ating bida, ay natapos na itong lagyan ng malalakas na true energy gamit ang mga malalakas nitong Black Flame ang mga dulo ng mga sandata na kanyang kinuha sa mga mandirigma na nasa paligid. At agad naman itong sinabihan ang nanomachine na i-activate ang kanyang target lock mode, na agad naman na ini-activate nito ang kanyang multi-lock mode sa system, kaya naman ay matapos na may handa ng ating bida ang sapat na lakas ng pag-atakeng gagawin, ay agad itong sumigaw at nagbigay ng senyales upang bitawan na ang atakeng kanyang inihahanda. Kaya naman ay agad naman na kumilos ang mga ito, at nag-umpisang inatake ang lugar na tinarget ng ating bida, at sa lakas ng mga pagtama nito sa lugar, ay napasabi naman ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace na kapag ganito sila kalapit sa mga pag-atake ay sigurado siya na maging sila ay magagawang burahin ng mga ito. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa nakita niyang direktang winasak ng mga pag-atake ng ating bida ang kanilang Northern Sea Ice Palace,
kasama na ang kanilang 700 taong kasaysayan ng lugar. Sa kabilang banda naman ay napasabi ang general strategist na ito ay ang Heavenly Flash, na hindi naman sinang-ayunan ng Moyong clan leader, dahil ito ay hindi ang Heavenly Flash na kanyang nakita noong kinaharap nila ang mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, dahil ang mga nakikita nilang ito ngayon, ay mas labis na malakas kumpara sa kung ano ang nasaksihan nila noong araw na iyon. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay sinabihan naman siya ng nanomachine na ang kanyang charge energy ay mabilis na bumababa at sa kasalukuyan ay ito ay nasa 335% na lamang. Kaya naman dahil dito ay naiinis na napapasabi ang ating bida na mukhang hindi pa sapat ang lahat ng kanyang mga naipon kanina, dahil halos sa 70% na ng true energy ang kanyang nagagamit dito, bukod pa doon ay sa pakiramdam niya na parang mawawala na siya ng malay sa anumang oras. Matapos naman na may tamaan ito sa isang direksyon, ay bigla naman na may naramdaman dito ang ating bida. Ngunit unti-unti naman na siyang nawawalan ng kanyang malay dahil sa labis na bilis na pagkaubos ng kanyang true energy. Nang bigla naman na nawasak ang malaking bahagi ng lupa sa kanyang ilalim, dahil sa paglabas ng malakas na pag-atake ng kidlat mula sa lupa at ito ay patungo sa kinaroroonan ni Xian Yuwon na kasalukuyang mawawalan na ng kanyang malay. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.